Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin ay yung paano gamitin ng tama yung ating buong tayo. Ibig sabihin yung buong kabuuan ng natin. Paano ba natin gamitin? Dito makikita natin, pinakita, paano ginamit ni David ng tama ang kanyang buong sarili. Dito maganda to, tignan po natin yan. Unang-una na ginawa ni David committed his hands. Letter A. Sabi dito, awit 141 verse 1 to 2, sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo, masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng kamay ko. Dito, pinapakita po si David, ginagamit niya yung kanyang buong kamay, no, sa pagsamba kay Lord. No? Kaya nga, palagi po sinasabi ito, dapat, kaya mangikanta tayo, di ba? I have two hands, the left and the right. Di ba may kanta pong gayon? Pero merong inaano doon na kailangan clean hands. Kailangan malinis ang kamay. Paano yun? Ibig sabihin, gagamitin natin itong kamay natin sa tama. Gagamitin natin itong pagsamba. Hindi natin gagamitin ito sa masasamang bagay. Halimbawa, yung magnakaw, mangupit, manuntok. Dapat hindi natin gagamitin. Gagamitin natin ito dapat para kay Lord. Sabihin nga natin, para kay Lord. Yung kamay natin, para kay Lord. Kaya sabi sa awit 28:2, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng sakrolo kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Raising hands is a form of saying, Lord, I surrender all to you. Diba? Kaya pagka meron kang nung ginagawa ng mga sundalo, pagka yung hindi na sila makakalaban, tinataas nila ang kanilang dalawang kamay, is a form of surrender. Pinapakita nila na sila ay nagsusurrender. Ganun din kay Lord. Pag nagtataas tayo ng kamay, nagpupuri tayo sa Kanya, sinasabi natin, Lord, Ikaw ang nagmay-ari ng aking buong buhay. Gamitin mo itong aking mga kamay para mabigyan ng glory ang iyong pangalan. Kaya pag itong nasa isip mo na yung kamay mo para kay Lord, hindi mo gagamitin sa kalokohan to. Hindi mo gagamitin makapanakit ng kapwa. Hindi mo gagamitin ito para magnakaw. Hindi mo gagamitin ito doon sa mga bagay na hindi maganda. Gagamitin mo ito dahil alam mo ito ay it's a form na pinapakita mo kay Lord, I surrender all. No? Tinaas ang kamay ko sa yung banal na templo. Ibig sabihin, banal itong kamay nating ito. No? At sinabi pa sa awit 63:4-5, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. No? Ibig sabihin, sinasabi niya na kapag tinataas ko ang aking kamay, pinapakita ko po, Lord, na ako ay nagpapasalamat at sinasabi ko, lahat ng bagay, ikaw ang may alam sa buhay ko. Sinunod pa niya, verse 5, itong aking kaluluwa ay tunay na nasisiyan, nagagalak at umaawit ng papuring iaalay. Ang pagtaas ng kamay ay isang paraan po ng pagsamba at pagbibigay ng pugay sa ating Diyos. So again, itong kamay na ito ay holy hands. Dapat ito para kay Lord. Dapat ito gagamitin para kay Lord. Even sa pagigitara mo, di ba? Anong ginagamit mo sa pagigitara? Kamay. Gamitin mo para kay Lord. Sa pagsamba. Yung pag tumutugtog ka ng organ, anong ginagamit mo? Kamay mo. Bagamat meron tayong nakikita na kakaibang talent na yung paang ginagamit sa pero ang talagang gamit ng kamay ay para sa ating Panginoon. No? Para sa ating Panginoon. Kaya dapat itong kamay natin ito, hindi natin gagamitin sa kung anuman. Hindi natin gagamitin ito sa kasama. Gagamitin natin ito para kay Lord. Pangalawa, no? Na paano sinasabi ni David na ang kanyang sarili ay para sa Panginoon, ang kanyang mga bibig. Mouth. Awit 141 verse 3. O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan, ang mga labi ko ay lagyan mo ng bantay. So, mahalaga para kay David na yung kanyang mga labi, yung kanyang bibig, ay hindi gamitin para sa kung anumang bagay. Kaya nga sabi, Lord, bantayan mo. No?
Bantayan mo ang bibig ko para hindi ako makapagsalita ng hindi maganda. Gusto ni David magamit lamang ang kanyang bibig sa pagsabi ng katotohanan at kabutihan. Yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, yung pagpupugay natin sa pamamagitan ng ating pag-awit, isang paraan po ito na sinasabi natin kay Lord, Lord, itong bibig kong ito ay para sa iyo lamang. So dapat walang lalabas dito na kasinungalingan. Dapat walang lalabas dito na pagmumura sa kapwa natin. Dapat hindi ito gagamitin sa pandalait. No? At sabi po sa awit 34:13, dila mo'y pigilan sa paghahabi ng kasamahan. Kaya pala kay Lord, bawal ang, marites. Para kay David, pigilan sa paghahabi ng kasamaan. Kaya pag nagkukwento tayo ng isang bagay na walang katotohanan, sinisiraan natin ang kung sino mang tao. Ibig sabihin, naghahabi tayo ng kasamaan. Nagtatanim tayo, binibigyan natin ng insight ng tao na magalit sa isang tao. Kapag ganun po ang attitude natin, sabi ni David, pigilan daw yung paghabi ng kasamaan. Kaya hindi po pwede ang chismoso at chismosa. Bawal kay Lord yan. No? At sabi sa Santiago 1:26, kung inaakala nino man na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang kanyang sarili, walang kabuluhan ng kanyang pagiging religyoso. So kahit pala magpunta tayo na magpunta sa simbahan, kahit na anong gawin natin sa loob ng simbahan, kung hindi natin pinipigilan ang ating bibig sa pagsasalita ng masama, baliwala, walang kabuluhan, walang halaga. Ang sabi nga rito, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Kaya dapat yung bibig natin para kay Lord lang. Ang ating dila, kanina yung kamay natin para kay Lord. Yung dila natin, yung bibig natin para kay Lord. Dapat ang lumalabas dito nagbibigay ng buhay. Dapat ang lumalabas dito ay puro kagalakan, kasiyahan at patuloy na pagpupuri sa ating Diyos. Kamay, bibig, letter C, yung buong katawan natin, body natin. 141:4, huwag mong babayaang ako ay matukso, sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa gulo, sa handaan nila'y nang di makasalo. So again, yung ating buong tayo, sabi gano'n ni David, huwag daw bayaang matukso. Actually, si Lord, hindi siya nanunukso eh. Hindi siya nagtitempt ng tao. Kapag tayo ay bumagsak sa tukso, hindi si Lord ang nagbigay nun. Pumasok tayo sa tukso na kinuha natin. Kinuha natin yung tukso. Hindi kasi nagtutukso si Lord. Kaya naman sabi ni Joshua, nagpasya si Joshua sa Joshua 24:23. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo, manumpa kayo kay Yahweh na sa Diyos ng Israel. Merong part si Lord at meron tayong part. Para maging maganda ang relasyon natin sa ating Diyos, ang sabi rito, no, itapon daw natin yung mga Diyos-Diyosang iniingatan ninyo, manumpa tayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Itong ating buong katawan na ito ay para kay Lord. Itong ating katawan na ito hindi natin dapat gamitin sa pagsamba o pag-serve sa ibang klaseng Diyos. By the way, yung sobrang mahal na mahal mo yung, hindi ko sinasabi na hindi mo mahalin ang sarili mo, pero yung sobrang masyadong apektado ka sa kung anong itsura mo, kung anong mo yun, ang dami mo ginagawa sa sarili mo, part po yun ng pagiging pagsamba mo sa iyong sarili. Maaring sinasabi mo na hindi, pero yun yung tinatawag po natin na vanity. Na para bang nasa isip mo kailangan makgan. Hindi ko po sinasabi na huwag tayo mag-ayos. Pero merong iba, OA. Ang ganda na nga ng itsura mo kung ano-ano pang ginagawa mo sa sarili mo. Bakit? Bakit kaya ganun? Dapat kasi, pag ang nasa isip mo, yung katawan mo ay para kay Lord, masisiyahan ka, masasatisfied ka kung anong meron ka. Kaya napakaganda na maisip po natin, walang ginawa si Lord na hindi maganda. Kung ano man yung itsura mo ngayon, again, hindi ko po sinasabi na huwag ka nang mag-ayos. Hindi ko sinasabi na huwag ka nang maglagay ng lipstick. Hindi po yun sinasabi ko kasi yung iba sobrang OA. To the point na yung katawan nila hindi na malaman kung anong gagawin. Sa itsura pa lang. Di ba? Sa itsura pa lang.
Tandaan natin, si Lord ang gusto niya, gamitin natin yung ating sarili, yung ating buong katawan para sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tayo ay merong mga bagay na hindi magiging kasaya kay Lord, dapat iwasan na natin. Huwag na tayo maggawa ng mga bagay na hindi katutuwa ng Lord. Tandaan natin kung anong meron tayo, yan ang kaloob ng Diyos. Ipagpasalamat natin yan. No? Gamitin natin yung buong katawan natin para kay Lord. Okay. Kaya again, balikan ko po yung sinabi ni Joshua. Sinabi muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo mga Diyos ang iniingatan pa ninyo, manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Kung meron man tayong dapat bigyan ng honor sa ating katawan, walang iba kundi si Lord. Kung meron man tayong dapat sambahin, gamitin yung katawan natin para kay Lord. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo ay para kay Lord. At itong ating buong katawan na ito ay para kay Lord. Kaya ang tanong lang, paano po natin pinapahalagahan yung mga binigay sa ating pagpapala ng Lord? Yung kamay natin. Mapalad tayo kung dalawa, buo yung kamay po natin. Magagamit natin sa pagpupuri kay Lord. Yung ating bibig. No? Yung iba kasi, excuse po yung iba hindi makapagsalita ng maayos. Tayo nakakapagsalita tayo ng maayos. Ibig sabihin, gagamitin natin yung magandang bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. At ang ating katawan, ang buong ating katawan, ito po ang pinakamagandang regalo na binigay ng Diyos para sa atin. Kaya, isipin po natin sa mga oras na ito, paano po natin ginagamit yung buong ating sarili. Natutuwa kaya si Lord sa lahat ng ginagawa po natin? Nakikita kaya ni Lord na ginagamit natin ng tama ang ating mga kamay, ang ating bibig. Kagaya ng sinasabi nga kanina, gamitin natin yung bibig. Hindi po pwede na minumura mo yung inaalipusta mo isang tao tapos gagamitin din natin pagsamba kay Lord. Hindi po pwede. Kailangan isa lang. Either kay Lord ka o doon ka sa hindi kay Lord. Pero piliin na po natin na maging kay Lord tayo. Gamitin natin yung buong tayo. No? Gamitin natin. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y mananalangin. Lord, please help us na gamitin namin ng tama ang aming buong katawan para mapapurihan ka. Gamitin namin ang buong pagkatao para ipahayag ang iyong kabutihan at pag-ibig sa bawat isa. Sasambahin ka namin ng buong puso, kaluluwa, at ng aming buong pagkatao, at bilang inyong lingkod, patuloy namin aalalahanin na ang aming buong katawan ay para lamang sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mga gawain na ibinigay niyo po sa amin, tunay na magamit namin itong katawan na binigay mo po sa amin para lamang sa iyong kapurihan. Lord, salamat. Kayo po, Panginoong Jesus, nandito ka. Kahit isang beses hindi nagamit ang iyong buong katawan sa anumang bagay na hindi maganda. Ginagamit mo ang iyong kamay sa pagpapagaling ng mga taong may karamdaman, sa pamamagitan po ng iyong pagsalita, ang iyong kapangyarihan, nagaganap yung mga bagay na dapat maganap, lalo na may mga karamdaman. At ang iyong buong katawan, nabayubay sa krus para kami magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. So Lord, hayaan niyo po na sundan namin yung pattern na ginawa mo kung paano naging kaaya-aya sa Ama ang iyong buong katawan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na itong mga kamay na ito ay magamit lamang para sa inyong kapurihan. Magamit aming bibig para lamang mabigyan ng glory ang iyong pangalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag naming sayangin itong katawan na ito na pinagkaloob mo po sa amin. At kagaya ng aming sinabi, Panginoon, ang kamay na ito gagamitin mo para magkaroon po ng kagalingan. Kapatid, pwede mong itaas ang kamay mo sa mga oras na ito. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko po ng kagalingan. Kung meron kang karamdaman sa mga oras na ito yung pagkakataon, gamitin natin ang ating kamay. Sige, taas mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko po ng kagalingan. Gamitin natin ang ating bibig. Honor natin si Lord. Lord, alam po namin kagaya ng sinasabi sa iyong mga salita, kapag sinabi po namin, inangkin po namin,
meron pong mangyayari. Naniniwala po kami dito. Sige kapatid, sabihin mo, meron kang physical na karamdaman nga ito yung pagkakataon. Magbigay pugay tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Pagalingin tayo ng Lord. Kapag tayo gumaling, ipagmamalaki natin na si Lord ang totoong nagpapagaling, nagpapalakas sa atin. Tulungan tayo ng Lord na gamitin itong bibig para ang kanyang pangalan ay mabigyan ng pagpupugay. Tulungan niyo po kami, Lord. Even, Panginoon, sa aking kapatid, na meron kaming mga hindi pagkakaunawaan, gamitin mo po itong aming bibig para masettle po, maging maayos po. Mawala po, Panginoon, yung pride sa amin. Palagi lumabas sa aming bibig ay palaging humbleness. Palagi namin ipagmamalaki, ikaw, walang iba. Hindi namin ipagmamalaki yung galing namin, hindi namin iboboast, Panginoon, yung aming kung anong meron kami. Ang palagi namin iboboast, palagi namin ibibigyan ng honor, walang iba kundi ikaw. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya matututo kami, Panginoon, na magpatawad at kung kinakailangan humingi din ng tawad, gamitin namin ating bibig para maayos, masettle ang lahat ng problema. Gayun na rin, Panginoon, sa aking mga kapatid na may mga kakulangan, ikaw, Panginoon, ang aming great provider. Bigyan niyo po ng trabaho. Yung mga walang trabaho, Panginoon, na matuto tumawag, sumampalataya sa iyo, na manalig, itaas ang kanilang kamay, yung kailang karaingan sa inyo, sabihin kung ano yung mga kakulangan nila, dahil ikaw ang aming great provider. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya na rin, Panginoon, salamat sa aming mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anniversary. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang nagdudugtong ng buhay, ikaw ang nagbibigay ng anniversary, at higit sa lahat, Panginoon, alam po namin na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, magkakaroon po ng kaayusan ang buhay ng bawat isa. Ang may birthday, Panginoon, kung paano pinagpala mo ng karang taon, dahil mo pagpapalain itong taon na ito, yung pagsasama ng mag-asawa, gagamitin yung kamay para po, Panginoon, may padama sa bawat isa, sa bawat asawa po namin, ang aming kamay para po mabigyan po ng comfort sila. At ang aming bibig, mabantayan namin kung paano namin kausapin ang aming mga asawa para wala pong mangyayari na hindi maganda sa aming pamilya. Even sa anak po namin, even sa ama, tatay po namin, gamitin namin ang aming bibig na magbibigay ng honor po, magkakaroon po ng tinatawag po na encouragement sa bawat isa. Matuto kami na bantayan to sa lahat ng tao na kakasalumuhan namin. Lord, bigyan niyo po ng patuloy ng karunungan at kaalaman ang lahat ng nanunungkulan sa aming bansa. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, magkaroon po sila ng banal na takot sa inyo, banal na tiwala po sa inyo, at palagi tumawag po, ipanalangin po ang bawat isa. Kami po na yung mga lingkod, matuto po kami, ipanalangin namin palagi ang aming mga leader. Kaya tinataas po namin sila. Ganyan na rin, Panginoon, nakikita po namin na malapit ka na dumating, nandyan na po yung mga sign. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy gamitin namin ang aming mga labi, ang aming mga bibig, para sa iyong glory, may taas po namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po ng marami. Even sa pagtatapos po namin sa mensaheng ito, pagpalain niyo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay iyong pagpapalain. Lahat po ito, Panginoon, alam po namin mangyayari, magaganap, dahil binibigkas po namin ito ng aming mga labi na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, kung meron po tayong mga katanungan o meron po tayong mga bagay na gusto po natin i-clarify, wag po kayo magkatabili. I-message lang po ninyo kami. Willing po kami na banggitin po, sabihin po, at i-address po yung inyong mga katanungan dahil gusto po natin na lumago tayo sa ating pananampalataya at hindi mababaliwala lahat ng ginagawa po nating pag-aaral. Again, kung meron po kayong mga natanggap na pagpapala sa Panginoon, lalo na yung kagalingan na pinag-pray natin during sa panahon ng mga ganitong sitwasyon na tayo nananalangin para sa kagalingan, please, paki-inform lang po kami. Dahil ito po ay magbibigay sa amin ng encouragement at magbibigay po ng lakas sa amin para magpatuloy po kami ng manalangin para sa bawat isa. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.